Isang gabi ay may nakita ang sect leader ng Spirit Blade sect na si Limoto sa kanyang espada. Base dito ay may natitira na lang 3 hanggang 5 taon na kapayapaan at katapos ay mangyayari na ang Age of Mapo. Sakto namang narinig ito ng isang elder na si Ubo na hindi makapaniwala na paparating na ang Age of Mapo. Ilang sandali lang ay biglang may parang bulalakaw ang nahulog at kasabay nito ay may naramdaman din si Ubo na parang may humawak sa kanyang mukha. Ipinanganak na pala sa isang malayong nayon ang isang time-traveled soul at ito ay si Oreko. Makalipas ang 12 taon ay nagpa siya si Oreko na pumasok din sa Spirit Blade sect bilang disciple. Ilang araw bago magsimula ang Celestial Gathering ay marami sa mga kalahok ang gustong manirahan sa VIP room na pinamamahalaan ni Ray. Dahil sa mga pasaway na gustong pumasok sa VIP room ay dumating dito ang 2 test administrator para balaan ang mga ito. Pagkaalis dito ng mga test administrator ay nagtanong kay Ray ang kalahok na si Kai kung ano ang requirements para makuha ang VIP room. Dito na sinabi ni Ray na kailangan umano nila ang special access ticket. Ngunit dagdag nito na nag-iisahan lang ang ticket na ito. Biglang dumating dito si Oreko dala-dala ang tinutukoy na ticket ni Ray kaya kaagad siyang pinapasok sa VIP room. Kinagabihan ay naisipan ni Kai na bisitahin si Oreko sa VIP room. Gusto niyang malaman kung paano nito nakuha ang special access ticket. Pero bago ito sabihin ni Oreko ay may gusto siyang hingin na kapalit. Ito ay magsilbi niyang alalay si Kai sa loob ng isang araw. Pumayag naman dito si Kai kaya dito na nagsimulang magkwento si Oreko. Nakuha niya umano ito sa isang matanda na parang naghahanap ng makakausap ngunit walang may pumapansin. Nilapitan niya ito at binigyan ng maiinom dahil baka nauuhaw na ito sa walang tigil na pagsasalita. Naalala ni Kai na ito din ang matanda na binigyan niya ng tubig. Pero ayon kay Oreko na may gusto pala ito sa isang tindera. Wala itong lakas na loob na lapitan ang babae kaya tinulungan niya ito. Sa sobrang tuwa ng matanda ay dito na nito ibinigay sa kanya ang ticket. Nakipagpustahan naman kay Ray ang isang sect elder kung makakaya ba umano niyang makabenta ng lagpas 100 na piraso ng radish sa loob lamang ng isang araw. Kampante si Ray na magagawa niya ito ngunit may kondisyon pala ito na dapat niya umanong taasan ang presyo kaya kinabukasan ay nahirapan siyang magbenta. Pagkalabas nila Oreko at Kai ay biglang dumating dito ang alalay ni Oreko na si Aochu para ipaalam kay Oreko na kinuha umano ng mga bandido ang kanilang mga gamit. Dahil kasama din dito ang kanilang pagkain ay inalok ni Oreko si Ray ng tulong sa pagbebenta ng mga radish kapalit ng pagkain nito sa loob ng 3 araw. Pumayag naman kaagad dito si Ray kaya inumpisahan na nila Aochu at Kai ang pagbebenta. Ngunit dahil sa sobrang mahal ng radish ay nag-alinlangan ang mga kalahok na bumili. Ilang sandali lang ay dumating dito si Oreko na kunwaring bibilhin lahat ang mga radish. Sinabi niya sa lahat na may kakayahan umano ang Kinray radish na ma-purify ang kanilang spirit base. Dahil sa epekto nito sa spirit base ay nagkakahalaga dapat ito ng 10,000 raya. Kaya hindi pwedeng palampasin ang pagkakataon na ito dahil sobrang mura na nito. Dahil dito ay nagkandarape kaagad ang mga kalahok na bumili dahilan para mabilis itong maubos. Kaya kinagabihan ay ipinaghanda sila Oreko ni Ray ng masasarap na pagkain at dinala na din nito ang pagkain para sa susunod na mga araw. Katapos ay may ibinigay din itong isang maliit na pouch na naglalaman ng isang susi at gold coin bilang pasasalamat. Makalipas ang 3 araw ay tumungo na sila sa paggaganapan ng unang pagsubok at ito ay sa Golden Bridge. Ayon sa mga test administrator na ang una nilang pagsubok ay kailangan nilang makatawid sa tulay na ito. Mabilis na kumilos ang mga alalay ni Banhao ngunit nakuryente lang sila dahil tanging mga nasa 12 taong gulang pababa lang pala ang pwedeng makatawid dito. Dahil dito ay nagsiuwian na lang ang mga kalahok na lagpas na sa 12 taong gulang. Nagsimula na sila Oreko na tumawid at ilang sandali lang ay nakisabay na din sa kanila si Kai. Habang namamroblema si Banhao na wala na siyang kasama ay napansin niya ang pouch na nahulog mula kay Aochu kaya pinulot niya ito. Ilang sandali lang ay unti-unti na din kumakapal ang hamog. Kaya ang iba sa kanila ay nagpasya na lang na umatras na dahil sa takot. Nang nasa kalagitnaan na sila ng tulay ay may nakita naman sila na fountain. Palaisipan sa kanila kung ano kaya ang silbi nito sa pagsubok dahil kailangan nilang magbayad ng ginto para makakuha ng tubig dito. Pagkadating dito ni Oreko ay nilagyan niya ito ng dumi at nagulat ang ibang kalahok nang maglabas ito ng ginto. Kaya naisip din kagad ni Oreko na isang converter ng 5 elements ang fountain na ito. Naisip naman ni Shushi na posibleng parte ng pagsubok ang kumuha ng tubig dito para dalhin sa kabila. Dahil dito ay namroblema sila kung saan sila kukuha ng ginto kaya itinuro ni Oreko ang Golden Bridge.
Kaagad na nagsipagkuha ng ginto ang lahat habang ang ginamit naman nila Oreko ay ang gold-plated na container na ibinigay sa kanya ni Ray. Dito niya na napagtanto na posibleng may ugnayan si Ray sa Spirit Blade Sect dahil alam nito na magagamit niya ang container. Wala naman siyang kamalay-malay na nakamatsyag pala sa kanya ang nagdesenyo ng pagsubok para sa taon na ito na si Ubo. Ilang sandali lang ay naisip ng isang kalahok na buhatin na lang ang buong fountain ngunit natapon lang ang tubig kasama ang converter dahilan para bigla na lang maglaho ang tulay. Mabilis na umaksyon ang mga test administrator para iligtas ang mga nahulog habang ang iba naman ay kaagad na kumapit sa lubid. Nang mapansin na ito nila Oreko ay mabilis din silang tumakbo papunta sa kabila at matagumpay silang nakatawid. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa Togen Village. Gamit ang tubig na nakuha nila sa fountain ay ito ang nagsilbing susi sa gate. Masaya silang sinalubong ng mga mamamayan dito at pinaghanda ng masasarap na pagkain. Ngunit sa ibang kalahok ay halos puro gulay lang ang inihanda sa kanila. Dahil dito ay galit na galit kina Oreko ang tatlong magkakaibigan dahil sa masasarap na pagkain na inihain sa kanila. Nagpakilala ang isa dito na descendants ng Sha family at gusto sanang kunin ang pagkain nila Oreko. Ngunit nilait lang sila ni Oreko na mas lalo nilang kinainis. Lumapit dito si Shushin at ipinaliwanag sa lahat kung bakit masasarap ang pagkain na inihain kina Oreko kumpara sa ibang kalahok. Ito ay dahil sa dami ng tubig na nadala nila sa nayon na ito. Gusto naman ni Shushin na kilalanin si Oreko dahil tanging ito lang umano ang kalahok na wala siyang kahit anong impormasyon. Kaya tinanong na ni Oreko ang pangalan niya at nagpakilala naman siya bilang Crown Prince ng Diamond Country. Dito na din nalaman nila Oreko at Aochu na isang prinsipe pala ng anti-empire si Kai matapos itong sabihin ni Shushin. Kinagabihan ay napag-usapan nila Oreko at Kai kung ano kaya ang susunod na pagsubok. Ayon kay Oreko na simula pa lang na pumasok sila ng nayon ay ito na din ang pagsisimula ng kanilang pagsubok. At ito ay kailangan naman nila ngayon na makalabas dito kaya kinaumagahan ay tiningnan ni Aochu ang buong paligid ng nayon at tama nga ang hinala ni Oreko na wala silang makikitang daan palabas. Nilapitan siya ni Shushin at napag-usapan nilang dalawa ang mga hinala ni Oreko sa kasulukuyan nilang sitwasyon. Katapos ay ipinaalala din ni Shushin kay Aochu na simula umano nang umapak siya ng Golden Bridge ay kapantay niya na si Oreko bilang isang kalahok din. Dahil dito ay pwede niya nang gawin ang gusto niya at iwan si Oreko bilang amo niya. Kasalukuyan namang nag-iimbestiga din sila Oreko at Kai sa buong nayon. At base sa kanilang mga nalaman ay kakailanganin nilang makuha ang loob ng mga mamamayan dito para makalabas sila. Bukod dito ay kakailanganin din nilang magtrabaho o tumulong sa mga mamamayan dahil ito lang ang paraan para magkaroon sila ng makakain. Kinabukasan ay humingi ng tulong sa kanila si Banhao dahil siya ang pinagbuntungan ng galit ng asawa ng mayor matapos itong matalo sa pakikipag-away kay Ontryo na siyang nagkupkop sa kanya. Inaasahan na pala ito ni Oreko at ang misyon na nakikita niya dito ay resolbahin ang away ni Ontryo at ng asawa ng mayor. Habang abala ang ibang kalahok sa pagtulong sa mga mamamayan ay nireresolba naman ni Kai ang misyon sa tulong ni Oreko. Makalipas lang din ng 2 araw ay naresolba na ni Kai ang misyon. Dahil dito ay nabigyan siya ng clearance para makalabas na ng nayon. Pero kinagabihan bago ang kanyang pag-alis ay ibinigay niya kay Oreko ang pouch na naglalaman ng maraming pera. Nakita umano ito ni Banhao na nalaglag mula kay Aochu at nakapagtataka na may daladalang ganitong kadaming pera ang isang alalay lang. May hinala si Kai na posibleng hindi na ito tapat kay Oreko at nag-iisip na natumiwalag sa kanya. Kinabukasan ng makalabas na ng nayon si Kai ay dito na din napagtanto ng ibang kalahok kung ano ang dapat nilang gawin para makalabas dito. Habang ang iba ay abala sa iba't ibang misyon ay hindi pa din gumagalaw si Oreko. Kinausap siya ni Aochu dahil binigyan na umano ito ng clearance para makalabas ng nayon. Kunwari pa si Aochu na ayaw siyang iwan ngunit ito na pala ang matagal ng pinakahihintay nito na mangyari. Alam ni Oreko na gustong-gusto na ni Aochu na tumiwalag sa kanya kaya hinayaan niya na lang ito at ibinalik na din niya ang pouch na iniabot sa kanya ni Kai. Ngunit katulad ng ibang kalahok ay wala din itong kaalam-alam na may matagal na pala siyang pinaplano. Sa paglipas ng bawat araw ay may mga nakakakumpleto ng misyon habang ang iba naman ay bigo pa din. Hanggang isang araw ay nagulat na lang ang iba na naging aktibo na si Oreko. Maliban dito ay nagtataka din sila dahil kahit walang misyon sa isang pamamahay ay tinutulungan niya pa din. Nakikipagpalitan siya ng mga bagay na kailangan ng iba at sa pamamagitan nito ay nakasundo niya ang 120 mamamayan ng nayon. Hanggang sa isang araw ay nakausap niya ang pang-121 na mamamayan ng nayon na siyang nagpapanatili ng kaayusan dito. Alam niyang may misyon ito na maibibigay sa mga kalahok kaya ito ngayon ang plano niyang kumpletuhin.
Ayon dito na kailangan niya umanong magbigay ng pera dito ngunit hindi ang normal na pera lang kundi ang pera na siyang ginagamit sa nayon na ito. Dito niya na naalala ang mga laman ng pouch na ibinigay ni Ray. Una niyang naisip na ibigay ang gold coin dahil may kutob siya na galing din ito sa nayon na ito. Pero nagbago ang kanyang isip at mas pinili na lang na ibigay ang susi. At tama nga ang hinala niya at ito ang dahilan kaya inihatid na siya nito palabas ng nayon. Nakausap naman ito si Ubo at dito na ito nagtanggal ng mask na siyang si Ray pala. Pero may kutob si Ray na siguradong alam na din ni Oreko ang totoo na siya ang nasa likod ng maskara. Nakarating si Oreko sa lugar kung saan nila makukuha ang kanilang gantimpala. At dahil malaking puntos ang nakuha niya sa nayon ay nabigyan siya ng mga magagandang item. Kasalukuyan namang nakikipaglaban si Kai sa isang halimaw at dumating din dito si Aochu. Kasama din pala nito sila Shushin at napansin nila na para mas lumaki palalo ang halimaw. Ilang sandali lang ay dumating na din dito si Oreko kaya nagtaka sila Kai na mabilis lang siyang nakarating dito. Isa pala sa nakuha niyang gantimpala ay ang Cloud Stepping Shoes kaya kahit ang mga clan elders na nakamatsyag sa kanila ay nagtaka. Nang makita niya ang halimaw ay inilabas niya na ang Mystic Frost Sword dahilan para magulat din ang mga clan elders kung paano ito nasali sa mga gantimpala. Naisip ni Ubo na posibleng napakalaking puntos ang nakuha ni Oreko kaya binigyan siya ng ganitong item. Pero ang ipinagtataka niya ay kung paano nakontrol ni Oreko ang dalawang makapangyarihang item. Kaagad na inatake ni Oreko ang halimaw at mabilis lang din niya itong natalo. Dito na din biglang napalitan ng maaliwalas na panahon ang malakas na buhos ng snow kanina. Ngunit nasira naman ang Mystic Frost Sword kaya kaagad na nagpakita sa kanya si Ubo para pagalitan siya. Maliban sa nasira niya ang espada ay nasira niya din pala ang 4 Grand Barriers at dahil din sa kanya ay nakapasa tuloy silang lahat na nagpasira sa mga plano nito. May hinala ito na may tinatago siya kaya hinalugad nito ang kanyang damit at nakuha nito ang Golden Stamp. Balak sana nito na pagkaperahan ng Golden Stamp ngunit bigla namang may kumuha dito at nang hinabol ito ni Ubo ay si Lemoto pala ito. Ito naman ngayon ang nagsermon kay Ubo dahil sa mga nangyari. Katapos ay ipinatawag nito ang ibang sect elders para magpulong sa kung anong gagawin sa mga pumasa. Alam nila na hindi nila kakayanin na hawakan ang 15 bagong disciples. Dahil dito ay napagpasyahan nila na magsagawa na lang ng bagong pagsusulit. Makalipas ang ilang minuto ay pinapasok sa isang silid ang mga kalahok kung saan naghihintay ang mga sect elders. Titingnan dito ang kanilang disposition at ang 3 kalahok na mapipili ng mga elders ang siyang magiging bagong core disciples ng Spirit Blade Sect. Nang mag-umpisa na sila ay nauna si Shushin na sinundan ni Aochu at ng ibang kalahok. Nang sumalang na si Oreko ay nagulat ang mga sect elders sa nakita nila. Hindi nila akalain na makikita nila kay Oreko ang legendary Raikon. Makalipas ang isang oras ay ipinaalam na sa kanila ni Ruri ang 3 kalahok na napili ng mga sect elders. Una sa listahan ay si Shushin at sunod na tinawag ay si Banhao. Para sa ikatlong kalahok ay marami ang umaasa na si Oreko na ito ngunit nagulat silang lahat ng si Aochu ang tinawag. Pagkalabas ng ibang kalahok ay ipinaalam ni Ruri kina Kai at Oreko kung bakit sila hindi napili. Para kay Kai ay dahil umano ito sa property ng kanyang Raikon na hindi kayang ma-maximize dito sa Spirit Blade Sect kaya masasayang lang kung tatanggapin siya dito. Ngunit sigurado umano na hindi siya tatanggihan ng ibang clan at magpapadala na lang din sila ng recommendation letter sa Manpo Sinmon. Para naman kay Oreko ay may spirit quality siya na Heaven Spirit na bihira lang sa lahat. Katulad ito sa legendary emperor na si Qin Shi Huang na noong panahon ay kinikilalang pinakamalakas sa buong mundo. Ngunit nang magsimula ang Age of Mapo ay halos wala nang masyadong may nagtataglay nito kaya nakalimutan na din kung paano linangin ang Qin nito. Ang problema pa ay wala din silang mairerekomenda na ibang clan na pwede niyang pasukan. Pero ayon umano kay Elder Kaun ay pwede siyang magsilbing good luck charm ng Spirit Blade Sect dahil taglay naman niya ang ancient legendary Raikon. Naisip ni Oreko na tanggapin na lang ito ngunit ayon naman kay Ubo na sa pamamagitan nito ay walang makukuhang kapalit ang sect sa kanya at sa halip ay magiging dagdag lang siya sa papakainin. Nakuha niya kaagad ang gustong ipahiwatig nito na parang humihingi ito ng kabayaran kaya inilabas niya ang gold coin na ibinigay ni Ray. Nagulat ang mga elders kung paano napunta sa kanya ang gold coin na ito na tinatawag na Shungozen. Nalaman ni Lemoto mula kay Ubo na ibinigay pala ito ni Ray kay Oreko bilang kabayaran sa pagtulong nito sa pagbebenta ng mga radish. Kaya dali-daling hinila ni Lemoto si Ubo at dito niya na nalaman na hindi pala si Aochu ang inirekomenda ni Ray. Kaya pala nagtataka siya kung bakit inirekomenda ni Ray ang nasa Sanpin Raikon. Pagkabalik nila ay binigyan nila ng isang kahilingan si Oreko bilang nakagawian ng sect sa mga nakakahawak ng Shungozen.
Naisip ni Oreko na hilingin ay gawin na lang siyang successor disciple. Pero dahil abala sa kanya-kanyang disciple ang ibang clan elders ay pinili na lang ni Lemoto si Ubo na siyang magiging mentor ni Oreko. Hindi na nakatanggi pa dito si Ubo dahil wala din naman siyang hinahawakang disciple. Katapos nila dito ay nagpaalam na din si Kai para tumungo na ito sa Manpo Shinmon. Habang ang ibang kalahok naman na hindi pinalad ay kinuha ng mga malilit na sect. Tumungo na din sila Oreko sa tinitirahan ni Ubo na siyang magiging tahanan na din ni Oreko. Unang pinagawa dito kay Oreko ay mag-take muna ng aptitude test. Makalipas ang ilang minuto at habang isinasagawa na ito ni Oreko ay napansin kagad ni Ubo ang talento niya. Pero inaasahan na din niya ito sa isang nagtataglay ng Celestial Spirit Base. Sa makalipas na 2 taon simula nang mapunta si Oreko dito ay araw-araw siyang tumatakbo tuwing umaga. Katapos nito ay nagbababad din siya sa medicine bath na inihanda ni Ubo para sa kanya. 2 taon na din siyang pumapasok sa Cloud Crossing Halls kasama ang ibang disciples para mag-aral sa math, minor languages, history at mechanisms of cultivation. Katapos ng kanilang klase at habang pauwi na siya ay nagkita sila ni Ray na may dalang pagkain para sa kanya. Katapos niyang kumain ay nagpa siya si Ray na turuan na din siya sa martial arts. Tinatawag ito ni Ray na Dragon Subdual Palms Technique kung saan may lumalabas na napakalakas na puwersa mula sa palad ng taong gumagawa ng teknik na ito. Matapos itong maipakita ni Ray ay kaagad namang nag-umpisa si Oreko na pag-aralan ito. Makalipas ang ilang oras ay nararamdaman na ni Oreko ang ki sa kanyang katawan. Dahil dito ay matagumpay niyang nagawa kaagad ang Dragon Subdual Palms Technique. Sinabihan siya ni Ray na kung 2 beses niya itong pag-aaralan sa loob ng isang araw ay siguradong maaabutan niya si Shushin sa cultivation nito. Pagkadating niya ng bahay ay wala pa din dito si Ubo at alam niyang nag-iinom na naman ito. Ngunit makalipas ang ilang oras ay nasa tabi niya na ito kaya kaagad siyang bumangon. Dahil umaga na din ay nagpasya na lang siyang magsanay ng Dragon Subdual Palms Technique kaya nagtaka si Ubo kung sino ang nagtuturo sa kanya ng martial arts. Nang mabanggit niya na mas marami pa siyang natututunan sa taong ito sa loob lamang ng isang araw kaysa sa 2 taon niya kay Ubo ay nagalit si Ubo at sinabihan siya na iharap niya umano dito kung sino man itong nagtuturo sa kanya. Kung matalo umano si Ubo ng taong ito ay hahayaan na nito si Oreko sa anumang gusto niyang gawin. Pinuntahan naman ni Oreko si Ray para ipaalam dito ang mga sinabi ni Ubo. Sa una ay ayaw itong patulan ni Ray ngunit dahil sa mga nakakainsultong sinabi umano ni Ubo sa kanya ay nagalit tuloy ito at nagpa siya na puntahan si Ubo. Pagkadating nila sa bahay ni Ubo ay dito lang nalaman ni Ubo na si Ray pala ang nagtuturo kay Oreko. Nang mag-uumpisa na ang kanilang laban ay nagpalabas ng matinding aura si Ubo kaya naramdaman ni Oreko sa unang pagkakataon ang taglay na lakas ng isang nasa Jindan stage. Ngunit gayon pa man ay hindi man lang nagpakita ng pagkabahala dito si Ray. Naunang umatake si Ubo at dito na sila nagpalitan ng kanilang mga atake. Hanggang sa madaganan ng bato si Ubo na nagdahilan sa agaran niyang pagkatalo. Dahil dito ay kailangan niya ngayong sundin kung ano man ang gusto ni Oreko. Kaya hiniling na ni Oreko na sana ay magseryoso na umano ito sa pagtuturo sa kanya. Dito na sinabi ni Ubo na matagal na umanong nag-umpisa ang pagsasanay niya kay Oreko sa pamamagitan ng medicine bath na 2 taon na din niyang ginagastusan. Kaya nalaman din ni Ray na ito pala ang dahilan bakit naging maayos ang pangangatawan ni Oreko na siya ding dahilan kaya mas mabilis din itong natutunan ng teknik na itinuro niya kahapon. Ayon naman kay Ubo ay gusto niya na maging handa ang katawan ni Oreko sa Amorphic Bones Technique. Dahil nakikita niya na ngayon ang epekto ng medicine bath ay nagpa siya na siyang umpisahan na ang pagsasanay ni Oreko sa Amorphic Bones Technique. Pero bago pa man sila mag-umpisa sa aktual na pagsasanay ay ipinaliwanag muna ni Ubo kung ano ang teknik na ito. Ayon sa kanya na sa 9 regions ay ang kanyang Amorphic Technique lang ang sigurado siyang gagana sa spirit base ni Oreko. Dahil parang trial and error ang progreso ng kanyang cultivation ay itong Amorphic Technique ang magsisilbi niyang main source ng direksyon at momentum. Dito na napagtanto ni Oreko na kaya pala si Ubo ang pinili ni Lemoto na maging mentor niya. Nang mag-umpisa na ang kanilang pagsasanay ay naranasan ni Oreko ang sobrang sakit na naidudulot ng teknik sa kanyang katawan. Pero makalipas lang din ng 3 araw ay nakumpleto niya na ang first stage ng Amorphic Bones. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay dito kasabay din ang pag-aaral niya. Tuwing umaga ay nasa Cloud Crossing Hall siya para mag-aral at sa gabi naman ang kanyang pagsasanay sa Amorphic Technique. Makalipas ang 1 buwan ay narating niya na din ang 3rd stage ng Amorphic Bones. Naisip niya na parang bumagal ang kanyang progreso pero ayon kay Ubo ay normal lang ito. Ngunit pinoproblema naman niya ngayon ay parang nawala ang natutunan niyang teknik mula kay Ray.
Naisip ni Ray na baka na-overwrite ito ng amorphic bones dahil ito ang kadalasan na nangyayari sa isang teknik kapag may natutunan na iba pang mas malakas na teknik. Dahil mas malakas ang amorphic technique sa martial arts ay posibleng ito ang nangyari. Nakiusap naman si Oreko na turuan na lang siya ng iba pang teknik na siguradong hindi mawawala kahit nagsasanay siya sa amorphic technique. Dahil natutuwa din si Ray na turuan si Oreko ay naisip niya na turuan ito ng teknik na tinatawag na untangling steps. Sa pamamagitan ng teknik na ito ay mapapadali niya ang kanyang pagtakbo at pag-akyat. Mabilis namang natutunan ni Oreko ang basics ng teknik na ito sa loob lamang ng isang araw. Kaya pinayuhan na lang siya ni Ray na ulit-ulitin na lang ang pagsasanay dito. Maliban dito ay binigyan din siya nito ng bagong training partner. Kinabukasan ay pumunta siya kay Aya para mag-order ng pagkain. Dahil ang bagong partner pala na sinasabi ni Ray ay isang oso na pinapakain niya muna bago sila mag-umpisang magsanay. May pinuntahan naman ng mga goblins si Aochu para bugbugin. Katapos ay pinakain niya ito para kilalanin na siyang amo ng mga ito. Isang gabi pagka-uwi ni Oreko ay naabutan niya si Ubo na seryoso habang nagbabasa. Dahil umano sa malapit niya nang maabot ang 8th stage ng amorphic bones ay may isang item itong gustong ipakuha sa kanya at ito ay ang sanguine berry. Karaniwang ginagamit ito katapos ng foundation stage pero magagamit din niya umano ito. Matatagpuan ito sa Azure Cloud Peak ngunit tanging may mga disciples lang na may mabababang level ang kayang makapunta sa kinaroroonan nito. Sakto namang may magaganap na Azure Cloud Peak trial sa susunod na linggo kaya nagpa siya si Oreko na sumali dito. Matapos niya itong maipaalam kay Gako ay pinuntahan naman niya si Ray para manghiram ng sandata na magagamit niya pagpunta sa Azure Cloud Peak. Kinuha ni Ray ang isang espada na kayang gumawa ng skill set na tinatawag na Cloud Sword. Tinuruan din siya nito tungkol sa mga Cloud Sword skills. Makalipas ang isang linggo ay nagtipon-tipon na ang mga disciples na sasama sa Azure Cloud Peak. Maliban kay Gako ay kasama din nila si Kako para gumabay sa kanila. Napansin nila ang kakaibang kulay ng uniforme ni Aochu na ayon naman kay Aochu ay baka dahil nasobrahan lang ito sa laba. Ngunit sinadya niya pala ito para maging kapansin-pansin siya dahil naiinggit siya sa uniformeng suot ni Oreko. Pagkadating dito ni Oreko ay pumasok na sila sa Azure Cloud Peak. Wala silang kaalam-alam na pinasabay pala ni Aochu ang mga goblins sa kanya. Pagkadating nila sa Azure Cloud Peak ay mabilis din na nagsitakbuhan ang mga ito para magtago. Plano nila ngayon na makatawid ng Full Moon Valley papunta ng Azure Dragon Gorge sa loob ng 3 araw. Makalipas ang ilang oras na pagtakbo ay napansin na ni Gako na hinihingal na ang iba sa kanila. Ngunit nagulat siya na nagagawa ni Oreko na makipagsabayan sa kanya. Pagsapit ng tanghali ay nagpa siya si Gako na magpahinga muna sila at kumain na din. Ayon kay Gako na maraming prutas ang pwede nilang makain sa lugar na ito. Nang makita ni Banhao ang parang red berries ay kaagad niya itong kinain ngunit isa pala itong red bramble. Mabilis namang nakakuha si Oreko ng mga prutas na pwede nilang kainin at ito ang pinagsaluhan nila. Kumuha si Aochu ng maraming prutas kaya nagtaka si Oreko na ganun nakalakas kumain si Aochu. Ngunit para sa mga goblins pala ang mga prutas na kinuha niya. Ilang sandali lang matapos nilang kumain ay naramdaman nila na may paparating. Binunat ni Oreko ang kanyang espada para subukan na kalabanin ito. Ngunit isa lang pala itong Bugetsuko na may level na 1.4 kaya nakipaglaro lang dito si Oreko. Nang makita ni Aochu ang signal ng goblin ay napaisip na siya sa mga gagawin niya. Kaya nang mapansin na nila Gako ang mga goblins ay kaagad siyang umaksyon para magmukha siyang bayani. Ngunit nagulat na lang siya nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang halimaw. Mabilis siyang itinulak ni Gako at inatasan nito si Kako na protektahan ng ibang disciples habang pinipigilan nito ang mga halimaw. Pero napahinto sila nang harangan naman sila ng isang tubo Justiga. Nilapitan nito ni Oreko at inasar kaya nagalit ito at umatake. Mabilis na lumikha ng barrier si Kako para maproteksyonan silang lahat dahil alam niyang napakalakas nito. Pero nagulat na lang siya nang makita si Oreko na nakatayo pa din sa harapan ng halimaw na parang hindi lang naaapektuhan. Ilang sandali lang ay inumpisahan na itong bugbugin ni Oreko kaya natulala na lang sila Kako. Nang papalapit na sa kanila sila Gako ay inutusan ni Oreko ang tubo Justiga na atikihin ang mga humahabol kay Gako. Dahil dito ay patawa-tawa na lang si Oreko na pare-parehong walang nagawa sa kanya ang mga halimaw. Napagdesisyonan nila Gako at Kako na kanselahin na lang ang trial at tumawag na ng Elder. Nang gagawin na sana ito ni Kako ay pinigilan siya ni Oreko dahil balak pala nito na si Ubo ang kanilang papuntahin dito. Binigyan sila ni Ubo ng mga magagamit nila papunta sa Chisohyo. Habang sila naman umano ni Oreko ay magpapaiwan dito para harapin ang iba pang mga halimaw at mag-imbestiga para na din hindi na maging sagabal pa ang mga ito sa mga susunod pang trial.
Naniwala naman sa kanya sila Gako at walang kaalam-alam ang mga ito na paraan lang pala niya ito para makapanguha ng mga halamang gamot dito. Katapos nilang makapanguha ng mga halamang gamot ay nagpadala si Ubo ng sulat sa clan leader para humingi ng tawad sa ginawa niya at magpapakalayo umano muna siya para pagbayaran ang nagawa niyang kasalanan. Nahihiya naman si Elder Ryuken kay Elder Sichi dahil sa kanya ipinagkatiwala ang Asher Cloud Peak. Nang tinawagan nila si Elder Sichi ay hindi naging problema dito ang ginawa ni Ubo. Iniwan naman ni Ubo kay Oreko ang mga libro na kakailanganin ni Oreko para sa susunod na hakbang sa kanyang pagsasanay sa Amorphic Bones Technique. Isang araw habang nagbababad siya sa medicine bath ay binisita siya nila Gako. Gusto ng mga ito na pasalamatan siya sa ginawa niya nung trial. Pagkaalis ng mga ito ay nagulat siya na nandito pa pala si Banhao. Nakiusap ito sa kanya na turuan niya umano ito sa mga teknik sa espada. Hindi naman ito naging problema sa kanya basta mapapanatili ni Banhao na sekreto ang anumang maituturo niya dito. Habang nagsasanay na sila ay nakita niya kaagad kung ano ang kulang kay Banhao. Dahil dito ay gumawa siya ng paraan para mapagamit ito ng Reikenhas swordplay. Nilait niya ito at dinamay niya na din pati ang ama nito kaya sa galit nito ay aksidente itong nakagamit ng Dark Steel Sword skill. Dahil dito ay tuwang-tuwa din siya sapagkat nasubukan niya din ang tinatawag na Musoken Kosta. Nabasa niya ang tungkol dito sa librong iniwan ni Ubo at alam niya na perpekto para dito ang mga atake na matatanggap niya mula kay Banhao. Dahil dito ay ipinagpatuloy niya lang ang ginawa niya kay Banhao at nang matapos sila ay umabot sa 20 Dark Steel Sword skill set ang nagawa ni Banhao. Ramdam naman niya ang epekto nito sa kanyang katawan at naisip niya na ito siguro ang pruweba na narating niya na ang 8th stage ng Amorphic Bones. Kinagabihan ay pinuntahan niya si Ray para humingi ng tulong dito sa Inner Observance. Kaya sa tulong nito ay nagagawa niya na ang Inner Observance dahilan para makita niya na din ang parang mga daanan sa loob ng kanyang katawan. Makalipas ang isang buwan ay naging matindi na ang pagsasanay nila ni Banhao dahil sa patuloy din na paggaling ni Banhao. Pagkauwi niya ay pinasubukan ulit sa kanya ni Ray ang Inner Observance at sa pagkakataon na ito ay may mga nakikita na siyang mga rising pillars at ang iba dito ay kumikislap. Ayon kay Ray na ang mga pillars na ito ay ang kanyang mga bones at ang mga kumikislap ay ang progreso ng kanyang cultivation. Isang araw ay naisipan ni Oreko na isama si Banhao papunta kay Ray. Pero dahil sarado ang kainan ni Ray sa araw na ito ay sa VIP room sila tumambay. Sinabi ni Oreko sa kanila ang plano niyang bumalik muli ng Asher Cloud Peak bilang challenge mode at gusto niya na sumama din ang mga ito sa kanya. Sa una ay hindi muna naging interesado dito si Ray ngunit nang mabanggit ni Oreko ang tungkol sa maraming divine grass at iba pang medicinal materials na pwede niyang maibenta ay mabilis na nagbago ang kanyang isip. Pumunta kagad si Oreko sa Spirit Lake Peak para magpa-approve ng permission form. Dahil wala silang kasamang nasa Tier 6 ng Key Gathering Stage para magsilbi nilang leader ay hindi ito inaprubahan. Ngunit may nakahanda na pala siyang ibang plano kaya matagumpay niya itong napasilyuhan. Habang tinitingnan niya ang permission form ay dito lang niya napagtanto na hindi pa pala niya alam ang apelyido ni Ray. Nang magkasama-sama na silang tatlo ay tinanong niya si Ray sa apelyido nito ngunit hindi pa din ito nagsabi ng apelyido nito at tanging Ray lang ang pinapalagay nito sa permission form. Wala nang nagawa pa dito si Oreko at tumungo na sila sa Asher Cloud Peak. Sinalubong naman nila Lemoto si Elder Sichi mula sa 3 taon na paglalakbay nito sa iba't ibang lugar. Pagkadating ni Elder Sichi ay ibinalik kaagad ni Elder Ryuken ang Asher Cloud Peak. Napansin naman ni Sichi na parang may tao sa Asher Cloud Peak. Nagulat si Lemoto nang makita si Ray na kasama si Oreko kaya naisip din niya kaagad kung ano ang posibleng gawin ng mga ito. Unang nakita nila Oreko ay ang Carmine Berry ngunit may nakabantay itong ahas. Bigla itong umatake sa kanila kaya kaagad na itinulak ni Ray sila Oreko at Banhao. Kahit na napuruhan si Ray ay mabilis itong bumangon para iligpit ang ahas. Dahil hindi man lang naapektuhan si Ray sa ginawang atake ng ahas ay nasabi ni Banhao na baka totoo ang sabi-sabi na anak nga talaga ito ng sect leader. Dito na inamin ni Ray na anak nga talaga siya ng sect leader. Ilang sandali lang ay pinadalhan si Oreko ng summoning charm mula sa sect leader. Kaagad naman siyang bumalik para pumunta ng Spirit Lake Peak. Nandito din ang ibang elder at si Elder Sichi kaya dito niya na din ito nakilala. Si Elder Sichi pala ang dahilan bakit siya ipinatawag dahil gusto siyang makita nito. Ito ay dahil bukod sa siya ang kilalang legacy disciple ay disciple din siya ni Ubo na siyang malapit din dito. May ibinigay ito sa kanya na Cloud Fusion Pill na galing pa sa malayong lugar. Katapos ay sumama ito sa kanya pabalik ng Asher Cloud Peak. Nang malaman nito na may kinuha silang Carmine Berry ay tinulungan din sila kung paano ito linangin ng maayos.
Kinagabihan ay nagkausap silang dalawa ni Oreko at napag-usapan nila ang estado ng cultivation ni Oreko sa Amorphic Bones Technique. Gamit ang inner observance ay nakita din nito ang mga golden pillars sa kanyang katawan. Nakita din nito ang mga yellow fluids na nabubuo mula sa pagsasama-sama ng ki. Sa ngayon ay kailangan niya munang makabuo ng real bones mula sa yellow fluids na ito para makabuo din ng amorphic swords. Naglabas ito ng alchemy furnace na naglabas ng isang golden pill na makakatulong umano sa kanya. Nang ginamit niya na ito ay naramdaman niya kaagad kung gaano katindi ang epekto nito sa kanyang katawan. Kinabukasan ay nalaman niya mula kay Aya na nakabalik na si Ubo ngunit kasalukuyan itong question nila Elder Ryuken at Elder Hokako dahil may gulo na naman itong kinasangkutan sa ibang sect. Pagkadating niya sa Spirit Lake Peak ay nalaman niya mula kina Kay na andito din pala ang mga taga-Saikyo sect na siyang nagrereklamo kay Ubo. Kasalukuyan itong kapulong nila Lemoto at ng ibang sect elders. Matapos naman ang pagtatanong nila Ryuken kay Ubo ay nalaman nila kung ano ang mga nadiskubre ni Ubo. Kailangan na lang nila ngayon ay maipakita ito kay Lemoto para ito na ang magdesisyon. Nang magkausap sila Ubo at Oreko ay naikwento ni Ubo ang mga nangyari sa kanya. Tungkol ito sa isang bagong sect na tinatawag na Thousand Spirit. Sinasamantala ng mga ito ang paggamit ng slogan na Cultivation for All para kumita ng maraming pera. Isang araw ay nakaharap niya ang ibang disciple ng sect na ito na pare-pareho lang din niyang binugbog. Katapos ay nakalaban din niya ang isang elder dito na mabilis lang niyang natalo. Ngunit nakialam na ang elder ng Saikyo sect na si Shinhao. Nang maipakita na kay Shinhao ang mga impormasyon na ibinigay ni Ubo ay nagreklamo ito kaagad dahil pinapaboran umano nila Lemoto si Ubo. Hindi nito matanggap na mas pinaniniwalaan nila Lemoto si Ubo. Nagkakaisa naman ang mga elder para panigan si Ubo na kahit sila Ryuken at Hokako na hindi nito kasundo ay naniniwala din sa mga sinabi nito. Binalaan sila ni Shinhao na makakalaban umano ng Spirit Blade sect ang Saikyo sect ngunit napatawa lang dito si Lemoto dahil alam niyang hindi susugal ang Saikyo sect para lang sa isang katulad kay Shinhao. Biglang dumating dito si Ubo para hamunin na si Shinhao sa isang laban para matapos na ito. Ang matatalo sa laban na ito ay kailangan umamin at kailangan din ibigay ang mga mahahalagang bagay nito sa mananalo. Pumayag kaagad dito si Shinhao dahil sa isip-isip niya ay nasa Jindan stage lang si Ubo kaya mas mataas ang level niya dito. Nang inilabas niya ang kanyang Kenzakan na kilalang may napakalaking halaga ay natuwa si Ubo dahil pagkakaperahan niya na naman ito. Dinala silang lahat ni Lemoto sa paggaganapan ng laban kaya nagulat si Shinhao sa ginawa nito. Nasa Andoko Tendai pala sila na siyang pinakamalaking arena ng Spirit Blade sect. Ilang sandali lang ay napansin na din sila ng ibang disciples na nasa baba. Nandito din si Oreko para pangunahan ang pustahan sa labanan. Pagkaumpisa ng laban ay ginamit ni Shinhao ang Kenzakan para baguhin ang hitsura ng entablado. Katapos ay sinundan niya na ito ng kanyang atake ngunit madali lang itong nasangga ni Ubo. Muli siyang umatake na napigilan din ni Ubo at sa sumunod niyang atake ay dito na nasira ang sandata ni Ubo. Pero nagulat siya na mabilis lang nakalikha ng bagong sandata si Ubo. Dito na siya napaisip kung isa lang ba talagang Jindan si Ubo. Sinubukan niyang gumamit na ng kidlat pero hindi pa din ito umubra. Dahil dito ay sumugod na siya at nagpalitan sila ng atake ni Ubo. Hanggang sa ibinuhos niya na ang lahat niyang lakas ngunit nanaig pa din ang lakas ni Ubo. Alam niya sa sarili niya na hindi niya na kaya pang lumaban kaya tinanggap niya na lang ang kanyang pagkatalo. Dahil dito ay ibinigay niya ang Kenzakan kay Ubo at umalis na din sila dito. Ngunit ilang sandali lang ay nakasalubong naman nila ang isa pang elder ng Saikyo sect na si Doni. Ininsulto nito si Shinhao sa pagkatalo nito kaya sa galit ni Shinhao ay sinugod niya ito ngunit naunahan lang siya. Hindi na siya nakapalag pa dito kaya ginawa siyang asno nito. Pinabalik ni Doni sa Saikyo sect ang dalawang disciple ni Shinhao habang siya naman ay nagpaiwan muna dito para mag-imbestiga. Tinawag niya ang dalawa niyang disciple para mag-imbestiga at hanapin na din ang pinakamalakas na cultivator ng Spirit Blade sect. Katapos ay nagpadala siya ng sulat kay Lemoto na may kasamang supot. Nang tiningnan nito ni Lemoto ay nagulat siya sa nilalaman nito. Habang nag-iimbestiga na ang mga disciple ni Doni ay nakita nila si Oreko. Dahil sa suot ni Oreko ay alam nila na isa itong successor disciple kaya nagpa siya sila na sundan ito. Nang makarating sila sa kagubatan ay biglang nawala si Oreko at bigla silang inatake ng Bugetsuko. Katapos ay dito na nagpakita si Oreko na kanina pa pala alam ang ginagawa nilang pagsunod. Dahil alam ni Oreko na mga taga-Saikyo sect sila ay nagpasya silang labanan na lang si Oreko ngunit madali lang silang natalo. Kinagabihan ay nag-report sila kay Doni kaya nagpasya si Doni na bumalik ng Saikyo sect pero ipinagpatuloy pa din niya sa kanyang mga disciple ang pag-iimbestiga.
Isang araw ay ipinatawag ang lahat ng mga disciples para sa mahalagang anunsyo. Ito ay tungkol sa pinaplano ng Spirit Blade Sect na bagong programa para maghanap ng disciples na may maayos na kakayahan. Para malaman ito ay magsasagawa sila ng pagsusulit at lahat na nasa level ng Chikuki ay dapat na sumali. Nagpasya si Oreko na sumali dito at ipinaalam niya ito kay Ubo. Dahil dito ay nagpasya si Ubo na ibigay na sa kanya ang Kenzaken. Sinabi na din ito ang tungkol sa spirit na nasa loob ng espada na ito. Kaya nang hinawakan ito ni Oreko ay napunta siya sa loob nito at nakita ang spirit na sinasabi ni Ubo. Nagpakilala itong si Ryan Shu at pumasok na din dito si Ubo para tanungin ito kung ano ang palagay nito kay Oreko. Ayon naman dito na sa tingin umano niya ay isa itong magandang karanasan. Nagpasya si Oreko na tanggapin ang Kenzaken dahil kampante siya na makokontrol niya ang spirit na ito. Sumapit na ang araw ng pagsusulit at nagtipon-tipon na ang mga kasali dito. Pero para kay Oreko ay hindi ang pagsusulit ang pinakaimportante kundi ang makauwi siya sa kanilang nayon. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Spirit Blade Mountain Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina